Paano ka makikipagsalamuha sa mga iba't ibang tao? Kasi kung mapapansin mo, ay wala kang masyadong pinagkakatiwalaan, wala kang masyadong friends, no? Marami ka namang kapitbahay diyan. Marami ka namang kaklase. Sa trabaho mo, marami namang tao diyan. Pero napapansin mo, hindi ka marunong makisalamuha, hindi ka gusto ng mga tao. So, tuturuan kita kung paano ka makipag-connect kasi tayo mga lalaki ay sobrang importante na magkaroon tayo ng mga pulidong connections, no? Magkaroon man lang tayo kasi maraming maraming shortcut to sa life. Meron din may aambag to sa life mo bilang mga lalaki. Kasi tayo mga lalaki, mga fella ay mahirap binibuild natin to brick by brick kasi hindi tayo tulad ng mga babae na pagkasilang pa lang ay kahit 18 years old na, 19, 20, 30, love ka pa rin ng mga tao. Hindi ganoon ng lalaki, no? Kapag baby ka, pwedeng love ka ng mga nasa paligid mo. Pagdating mo ng 11, 17, siguro may mga nag-aalaga pa sa'yo, may mga care pa. Pero mapapansin mo yan habang tumatagal. Habang umeedad ka ay parang napapansin mo na nagiging dry na yung mga nasa paligid mo. Nawawala na sila ng pake. No? Ganun ng mga lalaki. So, tuturuan kita kung paano ka makikipagsalamuha sa mga nasa paligid mo. Pero kailangan mo muna mapanood yung pinakang astig na intro dito sa YouTube channel. Pinabilog-bilog ko ang tao, ayaw magpasakop sa mga bobo. Gusto ko lang salohin ang mga pera ko, ayoko lang sila isabit sa mga pangarap ko. Karamihan sa mga lalaki kapag nakikipagsalamuha sila o nakikipag-friend sila, ito yung mga nakikita kong pagkakamali. At ito rin yung mga na-encounter ko. Kaya hindi ko sila tiotropa. Kaya hindi sila makadikit kay fella. No? Unang-una ay yung pagiging bida-bida mo sa sarili mo. No? Masyado mong binibida yung sarili mo. Kaya ko ito nasabi na masyado mong binibida yung sarili mo kasi ilang beses na ako naka-encounter na ito. Noong mga panahon na hindi pa fella si fella, nung wala pa akong fame, nakaka-encounter na ako na ito, nakakaranas na ako na marami talagang mga bida-bida. Kahit ikaw, no? Mga kaklase mo, bida-bida, gusto nila, lagi sila ang bida, sila ang todo flex, ganyan. No? Lagi ko na-encounter yan. Na kapag kasama ko to, nakakairita to. Puro na lang sa kanya, puro na lang sarili niya, ang binibida niya. Wala nang ibang, kumbaga walang spotlight yung ibang tao. Kunyari, ako, kausap niya, one-on-one, no? Walang spotlight sa akin. Kumbaga parang, puro ka na lang bida, parang ikaw na lang dito ang nagkukwento, no? Hindi mo makukuha yung loob ng isang tao kung puro na lang yung sarili mo ang ikukwento mo. No? Lalo na kung lalaki ka, no? Siyempre, kung ikaw ay lalaki, di ba? Habang tumatanda ka nga, napapansin mo na wala talaga may pakialam sa'yo dito sa mundo na to. Isipin mo magkukwento ka, magbibida ka ng kwento ng life mo, wala nga may pakialam sa'yo, Di ba? Isipin mo ako, makikinig ako sa'yo. Magkukwento ka sa akin na, hindi, malupit ako sa chicks, malupit ako sa 3 points, malupit ako sa basketball, malupit akong pumorma, malupit ako sa school, bully ako sa school, ganto ganyan. Anong pakialam ko sa'yo? Lalo na kakakilala pa lang natin dalawa. Diba? Yun ang isa sa mga sablay na ginagawa ng mga bida-bida mga tao. Karamihan ng mga may ugali nito yung mga matataba at mga tingting. Pag nagbibida ang mga matataba, ay sila yung parang feel nila ay bibo sila, no? Yan ang mga skills ng mga matataba. Kung paano sila nagiging bida-bida. Kaya nga nakadikit yung Jollibee sa kanila Jollibee bida-bida. Kasi si Jollibee mataba din, di ba? Ganon din ang mga matatabang bubuyog na to, mga to. Kaso hindi nga lang sila bubuyog, mga worms na mga matataba. Lagi yung bida-bida na malupit ako sa chicks. Isipin mo, magbibida ka na malupit ka sa chicks. Ilang beses ako naka-encounter na ito. Malupit daw siya sa chicks. Pag nakita mo yung itsura niya, napakalangis mo, napakaasim mo, napakaitim ng batok mo. Sino may ilab sa'yo dito? Sinong inaaning mo dito? Ako? Ako? Kuwentuhan mo si fella? Diba? Mabubullshitan agad ako nun. Ilang beses ako nakaka-encounter to. Mataba. Bida-bida. Sabi niya, magaling daw siya sa basketball. Hindi ka nga makabalik Hindi ka makadepensa, hingal ka nga agad Dahil sa katabaan mo.
Kasi kukwento niya yung mga past niya. Alam mo ba, noong mga panahon na bayat pa ako, napakaliksi ko talaga. Ngayon kasi tumaba na ako. Ulul. Wala ka manloko dito, bonjing. Wala ka dito manloko, bida-bidang bubuyog. Diba? Sakit yan ng mga matataba na ibida nila lagi yung sarili nila kahit wala namang bitaw. Kasi nakaka-feel good nga naman, may nakikinig sa kwento nilang, alam nilang ampaw sila. No? Kailangan nila makabawi eh. Alam niya sa sarili nila, ampaw sila. Kailangan nila may makinig man lang sa kanila na sumasang-ayon. No? At yung isa pa sa mga bida-bida ay yung mga payatot din. Iba naman ang klaseng bida ng mga payatot, no? Sila naman yung maangas palagi naman. Maangas naman ang mga payatot. Hindi naman sila laging kasi ang mga matataba laging nakatingin sa mga past nila, no? Ang mga payatot naman, karamihan ng mga niyayabang niya mga yan ay yung mga connections nila, no? Di mo, pansin mo, ilang beses ka nakita sa loob ng classroom na payatot, na maangas. Kasi may mga tropa siya. Kasi yung mga nasa paligid niya, hindi siya pinapatulan dahil sobrang payat niya. Yun yung binibida niya. Lumalaki yung ulo niya na pag ikaw sinapa ko, di ba? Walis ting-ting ka naman. So, kung ikaw yung nandun ka sa dalawang yung payatot at saka bonding, alamin mo yung pagiging bida-bida mo. Pero ito nga, para magamot mo to, no? Para matuto kang makipagsalamuha sa mga nasa paligid mo, ay huwag kang maging bida-bida. Kasi hindi mo alam yung mga niyayabangan mo. Kunyari ako, hindi mo ako kilala bilang fella. Tapos magkukwento ka sa akin. Sa tingin mo, mabibili ba ako sa'yo? Diba? Sabi mo, malupit ka sa chick, ganito, ganyan. Hindi mo naman alam yung kwento hindi mo alam yung background ko. Tapos magyayabang ka sa akin. Diba? Tapos lalo na kung kaharap mo, talaga may bitaw. Paano yun? Sayang yung opportunity na yung taong may bitaw pala na yun, niyabangan mo ng todo, nagmukha ka tuloy ampaw, hindi tuloy kayo naging good friend. No? Dahil sa inunahan mo ng yabang, kunyari sasabi mo, malupit ako sa pagdating sa chick. Etong karap mo, malupit pala talaga to sa chick. Eh sana tinuruan ka niya sana ng literal na pagdating sa game ng mga chick. Kaso dahil nauna yung pagbibida mo, hindi ka tuloy naturuan. Alisin mo yung pagiging bida-bida mo. No? At pangalawa na may tuturo ko sa iyo ay matuto kang makinig. Pag sinabi kong matuto kang makinig, ay huwag kang sabat ng sabat kapag makikipagsalamuha ka. Kasi, kaya ka sabat ng sabat, kasi alam mo talaga yung buong kwento ng life mo eh. Kunyari, nagkukwento si Fela na sabihin ko sa iyo na alam mo, matagal na ako sa pagdating sa content eh. Or matagal na ako pagdating sa gym. Tapos ikaw naman, bigla ka naman sisingit na, alam mo ba, 2 months na ako nag-gym. Hindi mo pa ako, alam mo yun, hindi mo ako kilalang content creator, hindi mo ako kilalang bilang nag-gym. No? Sinabi ko lang sa'yo, matagal na ako nag-gym. No? Nag-workout talaga ako. Tapos ikaw naman, 2 months ka lang. Sumabat ka agad. Hindi ka marunong makinig. Sasabihin mo na, 2 months na ako nag-workout, palagi ako nag-workout. Ay, yung bench press ko, 20 pounds. Diba? Warm up ko lang yun To longest ka. Dahil sumasabat ka, nauurat ako sa'yo. Ayaw na kita maging friends. Pinagmamalaki mo yung warm up ko. No? Yung mukha mo nangangasim pa. Ang asim mo na, hindi ka pa marunong makinig. No? Hindi mo pa tinatapos yung side ko, tapos sisingitan mo agad. Nagets mo? Huwag kang sabat ng sabat. Matuto kang makinig. Kapag may nakikipagsalamuha ka, kasi kaya ko na sinasabi na matuto kang makinig kasi hindi mo alam na bitbit na wisdom na itong taong to. Kasi hindi ka matututo sa life. Hindi ka mag-i-improve kung hindi ka marunong makinig. Madali lang magsalita, fella, sa totoo lang. Madali lang. Mag-talk shit ka dyan, totoo man yan or hindi, madali lang gawin yan. Ang hindi kayang gawin ng karamihan ay matutong makinig. Kaya nga, 2 ang tenga eh. Diba? Isa lang ang bibig.
Pagganahin mo yung dalawang mong tenga. Yan ang silbi niyan. Kaya ka may dalawang tenga. Kung puro ka dada, mas malaki pa ang bunganga mo kaysa sa tenga mo, hindi ka mag-i-improve. Sa tingin mo, kung ano man yung meron ako ngayon, ay dahil to sa pagbibid ako, dahil inuna ko yung bibig ko? No. Hindi ako mag-i-improve, hindi ako magko-content, hindi ako mag-gym, hindi ako matututo pagdating sa mga pag-workout kung hindi ako marunong makinig. Hindi ako nakinig sa mga OG ko sa loob ng isang bakal gym. Diba? Kahit sabihin ng mga nasa TikTok na mali tong workout na to. Pero dahil nandun ako sa loob ng bakal gym, may mga paniniwala pa sila doon na bawal ka maligo, ganito ang buhat niyan, alam mo yun, parang ego lifter. Pero sinunod ko pa rin yun. No? Hindi ko malalaman kung tama mali, basta makikinig ako. Marunong akong makinig. Hindi ako magbibida na sabihin ko na, hindi, alam ko na yan. Diba? Dahil napanood ko sa TikTok na ito yung tamang formation ng pagbubuhat. Iba yung pagdating sa actual eh. Tingnan natin. Yung mga gym rat dun, yung mga OG dun sa loob ng bakal gym ninyo, matatagal na yun, 10 years na nagbubuhat yun. Kahit sabi mo mali-mali yung formation nila, tingnan mo, lumabas na yung resulta nila. Kumbaga, kahit pa paano may alam sila, na wala kang alam, hindi mo pa naabot yung nararating nila. So matuto kang makinig. Kahit pa mali-mali pa yung mga tinuturo nila, pwede mo naman i-filter yun eh, sa katagalan eh. Pero kung ikaw yung tipong tinuturuan ka ng OG sa loob ng isang gym ninyo, sabihin na, ganito buhat mo. Tapos ikaw nagmamarunong ka agad. Hindi, dapat tama ito. Diba? Gagana ka pa kaya turuan na itong mga gym rat na to, itong mga OG na to. Hindi ka natuturuan na itong mga to. Bida-bida ka pala eh. Alam mo na pala eh. Hindi ka marunong makinig eh. Bahala ka dyan. Diba? Sana tinuruan ka sana ng, siguro mali lang yung formation na tinuturo niya, pero pagdating sa mga food, pagdating sa mga discipline, pagdating sa mga motivation, tuturuan ka dyan sana doon. Pero dahil sa isang mali lang na yon, na nakita mo, at yun ang binibida mo, na tama ka, nawalan tuloy siya ng gana na turuan ka. Dahil hindi ka marunong makinig. Yung dalawang tinuro ko na sa'yo yun yung isa sa mga malaking maitutulong sa'yo kung paano ka makikipagsalamuha dito sa Earth. Kung paano ka magkakaroon ng connections. Unang-una, huwag ka maging bida-bida. Pangalawa, ay matuto kang makinig. Kasi, kapag pinabayaan mo, pansin mo ba, dati pa naman talaga hindi ka marunong makinig. Dati pa naman talaga bida-bida ka. Tignan mo yung mga nangyayari sa'yo. Kaya ka walang friends, kaya walang gustong tumutropa sa'yo, hindi mo makuha yung loob niya. Kasi, mali yung pag-i-introduce mo sa isang tao eh. Isipin mo, Fela, no? Isipin mo na lang ako. Isipin mo ako, no? Kilala mo akong Fela. Tapos nag-meet tayo sa personal. Tapos, puro ka lang kwento. Hinahayaan lang kita magkwento na magkwento. Isipin mo nakikinig sa'yo si Fela. No? Na matagal na nag-gym, na nag-boxing to, marunong sumuntok, may alam na wisdom, may alam na something, may alam pagdating sa mga discipline, ganyan, content, kung ano man yan, no? Tapos ikaw magkukwento ko, hayaan kita, ganun pa rin yung skills mo na hindi ka marunong makinig, bida-bida ka pa rin. Hinayaan lang kita, papakinggan ko lahat. Ako mag-a-apply nun. Hindi mo ba ako magugustuhan nun? Makukuha ko loob nun sa'yo. Diba? Si Fela talaga, solid talaga, marunong siya makinig, grabe to. Siya lang ang nakaintindi sa akin, si Fela lang. Kasi yung mga nasa paligid mo, halos kayo, pare-pares kayo yung mga bida-bida, pare-pares kayo yung hindi marunong makinig. Diba? Eh kung naka-encounter ka ng katulad ko, na marunong makinig, hindi binibida yung sarili ko, for sure, magugustuhan mo ako. For sure na makukuha ko yung loob mo. At dahil sa paggawa ko na yon, hindi ko alam kung ano ang meron ka na maituturo mo sa akin. Kasi palagay natin may alam ako, pero hindi ko sabi na perfect na ako eh. Baka ikaw may alam ka pagdating sa mga business, pagdating kunyari, dahil nakikinig ako sa'yo, bouncer ka pala sa isang club. O dahil nakuha ko yung loob mo, nung pumunta ako sa club mo, hindi mo na ako pinagpila. Diba? Dahil nakuha ko yung loob mo, ay si Fela, solid yan si Fela. Papatagusin ko na yan. Fela!
Ikaw pa ang magbabati nun sa akin. Fela, magandang gabi. Nandito ka, maraming chicks ngayon. Ngayon, papatawirin kita. Huwag ka nang pumila dyan. Ako nang bahala sa'yo. Nakita mo? Yung mga pwedeng mga magagandang nangyari. Dahil hindi ko binida yung sarili ko. Dahil natuto akong makinig. Nakuha ko yung loob mo. Dahil doon, napashortcut pa yung pagdating ko sa club mo. Diba? Naging easy, gumaan ang lahat. Ganun yun. Kung marunong kang makisalamuha sa mga nasa paligid mo, hindi lahat yan pwedeng, hindi ko naman sasabi na pagkatiwalaan mo lahat. Ang point ko, para magkaroon ka ng mga good connections. No? Kasi tayo mga lalaki, mga fella, ay napakahirap ng mundo natin. Lalo na kung lone wolf ka. Yung Rambo type shit ka, ganyan. Mahirap yan, fella. Tatandaan nyo, fella, hindi ko naabot itong hairstyle ko nang ako lang ang nag-imbento. Hindi, may napanood ako, may ginaya ako, may pinagtinginan din ako. Yung pagdating sa pag-workout, hindi ko yan parang bigla na lang nag-pop up na lang sa utak ko. Sana nung baby pa lang ginawa ko na to, kung alam ko na talaga to dati pa. Kaso hindi eh. Diba? Baby pa lang ako, dapat naisip ko na, hindi, mag-gym ako. Hindi eh. Diba? Dahil marunong ako makinig. I-apply mo tong dalawa na tinuro ko sa'yo at balitaan mo ako, mag-comment ka sa akin dito sa YouTube ko. Balikan mo ako na mga 2 weeks, 4 weeks, 1 month, 2 months, balikan mo ako pag na-apply mo na lahat ng yung mga yan. Tignan mo mabuti kung gaano kaganda yung mga pinakisamahan mo. Makikita mo gagaan lahat. Yung mga nakasalamuhan mo, pwede ka nilang ilibre na dahil naging good vibes ka. Dahil magandang pakikisama mo, nabigyan ka ng chick, diba? Kunyari, ako, no? Tinuropa kita. Maganda yung naging connections ko sa'yo. Dahil maganda yung connections ko sa'yo, nakuha ko yung ate mo. Matik, di ba? Hindi mo talaga alam na mga pwedeng mangyayari sa'yo, no? Apply mo yung dalawang yon, tignan mo kung gaano gagaan yung life.